Okay, kabayan, balik po tayo muli sa ating programang ating alaminan na po. Good day po sa lahat po ng naaabot sa araw na ito ng ating programa, Labas at Loob ng Pilipinas, kabayan. Naku, marami po tayong dapat na pag-usapan pero tungkol po sa ating kabuhayan. At ang pinakasentro po nito ay ang agri-fisheries sector, kabayan po, sapagkat yan po ang naging alyado po ng ating programa sa mga nakalipas na taon. Ang mainit ngayon ay yung po mga bagay na ating pinag-uusapan tungkol po sa produksyon ng pagkain at tungkol po sa distribution at pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang ating pong mga mahihirap at kapos sa kanilang kabuhayan, kabayan. Okay, napag-usapan po yung mainit. Well, sa ating bansa, sa labas po ng Pilipinas, Digo, mainit po ngayon nangyayari sa Israel at Gaza, kabayan. Sana hindi naman ito lumala at magkasundo sila somewhere along the line, para tahimik ang buong mundo, kabayan ko. Well, dito sa ating siyempre day-to-day kabuhayan, ang pinaka-importante kagaya po ng aking sinabi. Bilihin po, produksyon ng pagkain, distribution, at yung po mga bagay na talagang kailangan sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating po mga kababayan. Siyempre, pagkain, kalusugan, hanap buhay, negosyo, kabayan ko. Dapat po, yan ang bigyan ng pansin ng ating gobyerno, kabayan. At pangunahin po sa ating isipan yan. Kaya ang bigger part of our discussion, agri-fisheries po. By the way, nabalitaan po ng ating alamin na medyo mababa po ang enrollees sa kurso, sa agriculture at fisheries. At yung pong ating nakitang ulat, kabayan, yung pong napabalitang mga pumasa bilang mga veterinaryo, veterinary medicine po ang pinag-uusapan natin, kakaunti lamang ang nagpalista at konting-konti lamang po ang nakapasa. Okay. At después, konti din po ang mga enrollees, kaya ganyan ang nangyari. So, hindi na po yata importante ang produksyon ng pagkain at raw material sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan. Malungkot naman ito. Baka dumating yung panahon na importasyon na lamang po tayo, import, kabayan ko. At napaka malaking problema yan sapagkat kapag wala na tayong ma-import, wala na po tayong maangkat, problema po ng buong Pilipinas, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kayong mga mayayaman, walang problema, kabayan ko, sapagkat anytime you can leave the country, anytime you can buy your things outside of this country, kabayan ko. Ang mga mahihirap, yun ang diskusya, kabayan. Okay, baka dumating yung panahon na yun, sana naman, huwag. May nagsabi nga na losing proposition daw po yung ginagawa natin sa agri-fisheries na pinag-uusapan natin sa ating programa. Hindi naman siguro, kabayan. Sabi nga nung isang ginang na ating nakausap kamakailan sa radyo at telebisyon, walang pinag-uusapan tungkol po sa tinatawag po nating developmental programs. Pulos daw po mga ordinary topics at walang pakinabang na mga paksa ang tinatalakay po, lalong-lalo na sa mga news materials ng mga pangunahing radio at television sa ating bansa. At ganoon din po sa social media. Noong ang eleksyon, walang nabanggit tungkol po sa produksyon ng pagkain para po sa ating mga kababayan. Well, sorry po, pagka nagkaroon tayo ng problema sa mga bilihin, ang sikmura po natin ang magkakaroon ng malaking problema, kabayan. Nagtanong nga po ako sa ilang kausap po natin, at nasabi nga po natin, okay ang agriculture noong mga panahon namin, yung siyempre yung Mercuera posisyon ng ating po pinag-uusapan, nasabi nga po sa atin, ang kinuha mo ba, Jerry, ay tungkol sa agriculture? Naku, sabi ko, hindi po, kabayan. Sapagkat hindi po ako graduate ng agricultural school. At na-inlove lamang po ako sa agriculture nang napunta po ako sa radyo, kabayan ko. Maraming taon na ang nakalilipas. Alam nyo, if you were to ask me, foreign service po ako. Kaya lang, by stroke of chance or luck, nawalan kami ng announcer para po sa isang morning program noon. At ang nangyari po, wala silang makuha, kundi ako lamang ang naroroon sa umaga, ako po ang nasabak at nagustuhan po naman. Aside from my regular daily assignment as disc jockey po ako ng mga panahon nyo. Kaya noong mga panahon nyo sa PBS, sa Philippine Broadcasting Service, sa DCFM, all around po kami, kung makipagmamalaki po namin sa inyo, kabayan. Lahat po, binibigay sa amin lahat ng mga assignment. Disc jockey, news writer, news reader, news gatherer, outside broadcaster, at marami pang iba, kabayan.
Yan po ang trabaho namin. Kaya kami po ay maraming natutunan samantalang kami po ay nagtatrabaho sa nasabing istasyon. At hindi lamang yan, hindi nasasayang po ang mga panahon. Kaya yung marami po sa amin ay napapirate po ng ibang istasyon because of our experience and exposure. Napakaganda ng exposure namin sa PBS, DCFM ng mga panahon yon. Kaya lang, kung naalala ko yung aking mga nagawa kabayan, hindi po nasayang at hanggang sa ngayon ay nagagamit pa rin po namin kabayan ko. Sa atin nga, hanggang umabot po ako sa edad na ito kabayan, ang edad na ito, huwag natin pag-usapan yung edad, ano po, si aling edad na lamang po ang ating tukuyin dito. Sabi nga po ng ibang tao, marami kaming pwedeng maipasa sapagkat yung mga natutunan po namin, pwede natin maipasa po sa iba. Yun. At sabi ko nga, siguro at this age, siguro pupunta ako sa eskwelahan at magtuturo at ituturo ko po lahat ng mga natutunan po namin, hindi lamang sa radyo, kung hindi lamang sa telebisyon, kung hindi dun sa pang-araw-araw na ginagawa po namin noong pa man. Yun nga lang, halos lahat ng mga nakasabay ko sa radyo noong kabayan, nakalulungkot, ano po. And if I were to go back, ano po, tinawag na po ni Lord ang karamihan po sa kanila. Hindi naman po lahat ng mga lahat na yun nakasama po namin. Si Lord naman hindi po namimili. Ano po, sana, sabi nga po nila, yung mga, ano masabi nila ron? Ano yun? Yung tinatawag nilang rapture? Rapture? Huwag naman sana kami pa rapture. Okay, ako po ay lone survivor kabayan, but I still remember most of them. Oh? Alam nyo, hindi nila kilala ito. Rene Lacson, Milo Matias, Verónica Palileo, Pats Plata, Ricky Droche, Perry Valenzuela, yun po, Willie Llobrera, Helen Vela. Alam nyo, si Helen Vela po, kabayan, magkakasama po kami. At sa lahat po sila ay, wala na rito sa pinakasama po natin. At ang pinaka-general manager po namin, si Coco Trinidad. Si Mr. Coco Trinidad. Ako, sobrang higpit kabayan ko. Kaya kami po ay natuto sa kanya. We learn a lot from him. And we owe him a lot, sa mga bagay na aming matutunan kay Coco Trinidad kabayan. Kaya hanggang sa ngayon, dala ko pa rin po ang maraming naituro po niya sa amin. Pero alam nyo, before I became part of PBS, kung if I were to share this experience with you, naranasan ko rin po yung mag-audition po ko sa napakaraming radio station ng mga panahon yon. Napakarami po. And being too young and inexperienced po, madalas po, bumabagsak ako sa audition. Sabi nga po ni Bob Style ng Far East Broadcasting System, Jerry, you really have to learn a lot yet because you're still too young to be a part of our team. Sabi po niya. Ang Far East Broadcasting System kabayan, ay yung pong religious station po yan. Kaya ang ginawa ko, nagpalipat-lipat po ako sa mga stasyon, baka dito, mapulot po ninyo yung mga turong ito, naging guest DJ po ako sa DCMP kabayan, kina Eddie Robles, Eddie Urrutia, kina Bong Lapira, at marami pang iba kabayan. At yan po ay isa sa mga bagay na maipagmamalaki ko na malaki po ang naituro po sa akin ng mga bagay na yan. At sinabi ko nga po, marami pa ako maibibigay sa inyo, maisishare po sa inyo sa ating programa, not only about agriculture and fisheries kabayan, but my own personal experience being a radio and television man kabayan. At yan po ang naghatid po sa akin sa kinaluluklukan ko sa kasalukuyan sa ngayon at maipagmamalaki ko na dahil po sa pagtiyatsaga at paghihirap sa nasabing trabaho, maagang-maaga, pumapasok po ako sa trabaho, siguro about 2 o'clock, gising na po ako at pumapunta sa istasyon para po ito ay magampanan ko ang aking pong tungkulin bilang isang radio announcer kabayan. Okay? Sabi ko nga, I did not stop trying kabayan until I got a slot, an announcing slot sa Philippine Broadcasting Service ng mga panahon yon. Early 60s kabayan. Kayo na pong magbilang ng aking edad kabayan ko sapagkat batang-bata pa ako noon, ngayon po, bata pa rin po ako. Kung nakikita po ninyo itsura ko, batang-bata pa rin yung matandang lolo kabayan. Okay? Ang motto ko po noon at hanggang sa ngayon, try and try again kabayan until you say Amen.
Yan po kabayan, ako sa mga susunod na pagtatanghal po natin, sasagutin po natin yung mga tanong tungkol po sa kung ano ang pwede po natin maituro aside from agriculture and fisheries sa ating programa, ating alamin at kung bakit nagkaroon po ng pangalang ating alamin ng ating programa. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing hanggang sa muli, see you again kabayan!